Yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesu Kristo, maghahari siya sa mundo. Ang santo ninyo sasalay, tutubos, puri ng manunubos. Viva Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan, upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan tayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan, paano siyang masasabing siya'y umiibig sa Diyos?
Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usugin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginoong ating Diyos, ito dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit na nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging dapat, kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ang mga propeta. May nagmumulabang mabuti sa Nazaret, tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo."
Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Good morning po. Atin pong sabay-sabay na popurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi, "Mahal kita." Yan. Mahal niyo po ba talaga? Bakit ko po pinasabi na mahal kita? Sinabi po sa atin sa unang pagbasa, ang tunay na anak ng Diyos, yung buhay ng anak ng Diyos na lumipat mula sa kamatayan patungong buhay, ay umiibig ng kanyang kapatid. Kaya kahit sino pa yung katabi ninyo, maipapakita natin na tayo ay anak ng Diyos, ng alagad ng Diyos, kapag iniibig natin sila, kahit sino pa yung katabi natin. Dahil tayong lahat, minahal tayo ng Diyos, kahit kung minsan o madalas, hindi naman natin siya minamahal at pinipili. Alam po natin iyan. Maraming pagkakataon sa mga buhay natin ay pumipili tayo ng iba. Pumipili ng ibang mga Diyos-Diyosan. Pero ito po yung makakasigurado tayo. Kailanman hindi tayo pababayaan at iiwanan ng Panginoon. Pinipili niya tayo araw-araw. Kaya nawa mga kapatid, ang isang paanyaya sa atin, sa ating pagdedebosyon, sa ating pagsusumikap bilang maging mga alagad ng Diyos, tayo nawa ay pumili sa Diyos araw-araw. At ang pagpili natin sa Diyos araw-araw, makikita kapag tayo ay umiibig sa ating mga kapwa. Kaya ito po yung unang pagsumikapan natin, lumago sa pag-ibig, katulad ng mga alagad ng Diyos na ating napakinggan. Sa atin pong napakinggang ebanghelyo, si Felipe, nakatagpo si Jesus. At nung nakatagpo niya si Jesus, hindi niya na mapigilan na hindi sabihin sa iba. Kaya pinuntahan niya agad si Natanael. Ipinahayag agad, natagpuan na namin yung Mesiyas, natagpuan na namin yung manunubos, natagpuan na namin ang Panginoon. Ipinahayag niya kaagad. Ito rin po yung imbitasyon sa atin. Alam po natin, maraming mga pagpapalang ibinibigay sa atin yung Panginoon. Pagpapalang material, pagpapala ng tagumpay sa buhay, pagpapala ng pagpapatawad sa ating mga buhay, pagpapala ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Nawa yung pakikipagtagpo ng Diyos sa atin, ipahayag din natin sa iba. Ito po yung ipinapakita ng buhay ng mga alagad ni Felipe sa ebanghelyo ngayon. Sa ebanghelyo kahapon, sa buhay ni San Andres, nung makatagpo niya yung Panginoon, ipinahayag niya agad sa kanyang kapatid na si Pedro. Ito po yung napakagandang hamon sa atin. Paano dadami yung alagad na nanampalataya sa poong Jesus Nazareno kapag tayo ay nagpapahayag ng kabutihan sa pamamagitan ng ating pananalita at sa pamamagitan
ng ating mga buhay. Noong isang araw po, meron po akong nakausap na naging deboto ng Poong Jesus Nazareno. Nung naging deboto daw siya ng Poong Jesus Nazareno, ang sabi niya, para maipahayag pa sa mga tao, gumagawa siya ng mga video ng kanyang faith journey, yung kwento ng kanyang pananampalataya, yung kwento ng kanyang pagdedebosyon. May mga magagandang feedbacks at may mga masasamaring feedbacks. Inuusig siya, binabash siya, sinasabihan siya ng masasama dahil sa kanyang ipinapahayag na pananampalataya. Ano pong sinasabi sa atin ito? Kapag tayo po ay nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, hindi ibig sabihin nun, magiging madali na yung buhay natin. Kapag nagpapahayag tayo ng katotohanan, asahan po natin, katulad ng sa buhay ni Jesus Nazareno, tayo rin po ay uusigin, tayo rin po ay pagsasalitaan ng masama. Pero titigil na lang ba tayo dahil sa mga salitang ganoon? Ang imbitasyon ko sa kanya, sabi ko sa kanya, ganyan talaga ang buhay ng nagpapahayag ng katotohanan. Ganyan talaga ang buhay ng nagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos. Bakit inaatake ng masama? Dahil ayaw ng demonyo, ayaw ng diablo na tayo ay nakakapagbigay ng inspirasyon sa iba na lumapit at kumapit sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, kung sa ating buhay na pagpapahayag ng katotohanan, tayo ay nakakaranas ng masasama, ang imbitasyon ko po, kumapit po tayo sa ating pananampalataya. Ibig sabihin po, tama yung inyong ginagawa dahil may masasamang umuusig sa inyo. Kaya ang imbitasyon talaga, kumapit, maging matatag sa pagkapit sa Diyos upang yung ibang tao na pwedeng nagtatanong, nagdududa sa atin, eventually ay mabuksan din yung kanilang kamalayan sa pag-ibig ng Diyos. Ganon din naman po si Natanael nung ipinahayag sa kanya ni Felipe na nandito na yung Panginoon. Merong pagdududa sa kanyang isip. Merong pagdududa sa kanyang puso. Totoo ba? May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Anong ginawa ni Felipe? Pinapunta, idinala yung ating Panginoon sa kanyang buhay. Sa mga taong nagdududa po sa pagbabagong ginawa ng Panginoon sa ating buhay, isa lang po ang pruweba na ating maibibigay sa kanila. Isa lang po yung paraan na ipinakita ni Felipe. Maging daan tayo para makatagpo nila yung ating Panginoong Hesukristo. Maging daan tayo, dalhin natin sa kanyang dambana. Dalhin natin yung Diyos sa pamamagitan ng ating pananalita at ng ating mga kilos. Iyon po yung pinakamagandang magiging paraan para yung mga nagdududa, yung mga hindi naniniwala, yung mga nasa kadiliman, ay makatagpo yung ating Panginoon. At makakatiyak po tayo, kapag tayong bawat isa, tunay na nakatagpo yung ating Panginoon, hindi pwedeng manatili tayo sa ating dating mga buhay. Ang epekto po palagi ng pakikipagtagpo ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mabuting pagbabago. Tandaan po natin, kung nasaan man tayo, kung nasa lugar tayo ng kadiliman, ng walang pag-asa, tatagpuin tayo ng ating Poong Jesus Nazareno kung nasaan tayo. At tandaan po natin, hindi tayo iiwan ni Poong Jesus Nazareno kung saan niya tayo natagpuan. Lagi niyang tatawagin tayo sa mas mabuting buhay at sa mas mabuting misyon. Katulad ng mga alagad na napapakinggan nating tinatawag niya. Meron silang mga buhay, pero nung dumating yung Panginoon sa kanila, merong pagbabago at panganganak na paglilingkod, pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, pagsumikapan po natin na magpahayag, dahil tayo pong lahat, yung buhay po natin, napakagandang pagiging patotoo, pagiging saksi sa kabutihan ng Diyos. Sino daw po yung magandang magpahayag ng mabuting balita? Meron pong isang karanasan po ako sa isang parokyang napuntahan ko.
Nung time po ng pandemic, dahil hindi sila pwedeng kumilos yung mga street dwellers, kami po yung nagpupunta sa kanila para mamigay ng mga pagkain. Nag-iikot kami sa mga kalsada ng Maynila at nakakatawang experience po, yung isang karanasan po na hindi ko malilimutan. Kapag nakita na ng isang street dweller yung aming sasakyan, sisigaw na siya, "Biyaya, biyaya." At yung mga kapareho niyang mga street dwellers na nagugutom ay unti-unti nang dudumugin yung aming sasakyan dahil narinig na ito na, andito na yung magbibigay ng biyaya, ito na yung biyaya natin. Naging epektibo siyang tagapagpahayag ng mabuting balita dahil kapareho niya yung ibang mga tao na nagugutom din. Alam niya yung gutom na nararanasan ng iba. Kaya yung sinabi na niya, eto na, andito na yung biyaya, nakinig sa kanya, naniwala sa kanya, dahil alam niya yung karanasan ng kanyang kapwa. Tayo rin po mga kapatid, alam natin yung karanasan ng bawat isa. Nawa yung buhay natin sumigaw kung saan nila matatagpuan yung biyaya at pagpapalang natagpuan natin kay Jesus Nazareno. Yung tunay pong alagad ng Diyos ang itinuturo si Jesus Nazareno. Itinuturo kung saan matatagpuan yung pagpapalang hinahanap ng bawat isa. Yung pagpapala pong hinahanap ng bawat isa ay kaligtasan. Hindi nga lang ito agad nakikita ng marami sa atin. Kaya tayo pong mga alagad ng poong Jesus Nazareno, tayo po yung inaasahan na magturo kung saan matatagpuan ng mundo ang kaligtasang hinahanap nila. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sa pagpapatuloy ng ating pagdedebosyon sa poong Jesus Nazareno, nawa humingi tayo ng kanyang lakas upang ang buhay natin ay mapuno ng pagpapala. At nawa yung bawat buhay ng bawat isa sa atin maging pagpapala sa mundong ito. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, narinig na natin ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hinihiling ang kanyang tulong. Sa bawat panalangin ating sabihin, Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan naririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo nawang bigyang pansin ang aming makasalanang gawi, kundi ipakita sa amin ang iyong habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Ako ay sangbatang pastol na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayoy ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga
amin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ina-niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y maghalap sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Lord, yeah, in excelsis Deo, Lord, yeah, in excelsis Deo. Sumangbalat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Anghel aming narinig sa parang umawit. Lord, in excelsis Deo, Lord,
sa parang umawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang himig, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga apostol ang sugdulan ng saya? May balita bang atid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem masdan ang sanggol sa sabsaban, siya ay ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak, siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.